sunod yung mga technician dito. Guys, papunta ako ngayon sa Plaza Miralda. Doon kasi ako bumibili ng pyesa ng sa maraming mga technician dito. Sa ilalim ng tulay ako lalakad. Yes po ma'am, sir. KCK first. Classic, pabako, sikuin ka na lang, sikuin ka. Ma'am, sir, masarap. Panasa ko ito mamaya. Yan, nasa likod tayo ng simbahan ngayon. Sunday ngayon kaya marami nagsisimba. Yan, simbahan church. Tapos muna tayo. Pananit na ako ng karne, wala yung buwan. Tayo, bili muna tayo ng pyesa. Ito yung mga sa harap to ng Plaza Miralda. Guys, dito marami nabibili mga tempered glass, casing. Ayan. Ay, dito. Di ba tandaan eh? Ito guys, yung likod ng Quiapo ng simbahan. Likod ng simbahan Quiapo Church. Yan, simbahan church. God bless. Ito yung Plaza Miralda, boss. Yan, dyan tayo bibili ng pyesa. So, makikita mo yung kagandahan ng simbahan church. Happy Sunday po. Na kalayaan. Ito ang nararamdaman ng ating buhay sa kaginhawang ibinibigay ng mundo. Pero ang ibinibigay ng Diyos sa kanyang kalamitan ay Tara, pili tayo ng pyesa ng cellphone. Dito ako lagi bumibili ng pyesa. Maging LCD, battery, kasi lahat ng parts ng cellphone. Kaya kahit kayo, marami tayong alam eh. Mahilig tayo sa mga puting-ting. Manila City Plaza. Pasok tayo sa loob. Yan, marami mga technician, repair. Tayo bibili ng CD touchscreen. Okay.
May bibili na. Ikaw po bibili ng pyesa. Ano yan? Pyesa. Yan dito yung pilihan ng mga Ano yan? ah, mga pyesa ng cellphone. Ito guys, so LCD, dalawang cellphone naka-stack lang din ginagamit kasi puro basag yung LCD. So yan, kakabit natin. Ako nang nakakabit sa bahay. Guys. Dito tayo nga sa may Plaza Miranda. Ito guys, ito yung pyesa na kailangan kasi madala mo yung sample para makakonform nila at saka para matest natin. Kasi mahirap na pa kapag bili mo pala may damage Dapat mag-isigurista ka. Mga bilihan ito. Marami rin dito mga technician sa Plaza Miranda. Ay, repeto ulitin ko. Mag-ingat yung sa matrugot, yung mga bangko natin dyan, mga madamang dyan. Dito sa kaliwa, magbigay po tayo ng dara, dito po tayo sa gilid. Oh, yan. Nakabili na ako ng LCD. Dalawang klaseng cellphone. LCD. So, dito ko ikakabit to. Actual ko na ikakabit. So, medyo may kaalaman tayong konti pag re-repair ng cellphone. So, gano'ng kaselan na magkabit ng cellphone. Okay guys, ako na po nagkakabit. Ito yung bago at saka yung luma, yung basag na. So guys, kanina doon ako bumili sa Pasig, sa Quiapo pala, mali ako. Sa Quiapo pala nabibili yung LCD touchscreen. Makakamura ka doon kasi doon lang yung pwedeng makabili ng ganun. So ako na nagkakabit pang actual. Kung gaano kaselan at konting ingat guys sa mga nagkakabit ng cellphone at alamin nyo kung paano pagkakalagay. Okay guys, ito lang ang sabi ko. Happy lang and see you again, the vlogger. Thank you. Yan. So paunti-unti ko siyang pinakabit. So kailangan bago natin ikabit, linisin muna natin yung pinakagilid niya. Yung pinakagilid niya yung dating pinagdikitan niya, dapat clear siya. Yung dating pinagdikitan niya. So, ikot ko rin natin. Iba yung iba kasing tornilyo yan, kailangan natin ipitan para hindi siya malog. Okay. Tapos, pag unti-unti natin tanggalin yan. Higpitan, tanggal kabit, ganun lang naman ang sistema. Pagawin ng cellphone. So, kunting kalikot, kuting-ting. Nang may kuting-ting, kalikot. Ganun lang yan Kaya, kuting-ting tayo ng kunting-ting tayo ng kunting-ting. Hanggat may nalalaman tayo, guys. Okay? Ganyan lang talaga mga walang magawa. So, nagre-repair tayo ng cellphone. Lahat ng cellphone to, mga pinaglumaan ng anak ko. So, hindi na nagagamit kasi nabasag na daw. Nabasag LCD. So, madali lang gawa ng paraan yan. Ito lang nabibili sa Quiapo, Plaza Miranda. Lahat ng klase cellphone na pampiyesa, ito lang yung mabibili guys. So, unti-unti natin ikakabit yan. Guys, ganun kasi kaselan, magkabit ng LCD. Dapat na monitor natin, inalam natin, lalo na yung pinaka-lens niya, dapat hindi gano'ng matutupi. Kasi pag dyan matupi yan, na maputol yung lens niyan, hindi na nagana. Kailangan ensure na nakadikit natin at saka natin ito ilalagay yung battery. Ito yung guys, mga pandikit na kailangan. Ito didikitan natin dyan para mas fix siya yung pagdikit na madidikitan yung buong paligid ng LCD. Yan kagayon guys, tinidikitan ko yung pinaglalagyan ng battery. Kailangan ensure na hindi matatanggal yung battery, na kahit na nakatakip siya, hindi siya aalog. Ensure na nakadikit talaga siya. Tapos i-safety lang natin yung pinaka-length ng LCD niya, yung parang kable,
i-sure natin na nakadikit din. Kasi pag hindi siya ganong nakadikit, hanggang sa maputo lang yun, hindi na siya gagana, masisira lang lalo yung lens. Kaya konting ingat lang natin guys sa ating pagkabit. So, makikita niyo yung pag-demo natin sa ating mga paggawa ng cellphone. Okay, guys, hanggang dito na lang ang aking video. Then, pakikita ko sa inyo, ite-testing ko to. Pakikita ko sa inyo ng actual na ikakabit ko yung battery, tapos ipa-power on ko. O, ididikit ko muna maigi. Tapos pagkatapos ididikit, i-clip ko siya, yung battery. Then, abang i-clip ko yung battery, tapos i-start ko, push power on ko. Yan. Pag power on ko niyan, so makikita niyan, gagana siya. Gagana na siya, makikita po pa power on yun, pag ganyan. Yan na. Pagka power on yan guys, gagana na siya. Yan. Guys, okay? Okay na yung yung LCD, so actual na wala naman siya nagkaroon ng damage. Sure na sure siya. Okay, kahit dito na lang guys. Salamat sa panonood ng video. Happy lang. Oh yeah, guys, okay, napalitan na natin. Gumana na siya. Then, okay guys, okay na yung cellphone. Tapos power on natin uli para makita natin na confirm natin na okay na siya. Power on, okay, touch screen. Yun, okay na. Okay, swabe.